So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, no, nagkalat na naman po ng kagaguhan to si Amy Marcos. Alam nyo, no, dapat merong merong accountability yung nagkakalat ng fake news sa loob ng Senate eh. Puta, tingnan nyo ginamit ni Amy Marcos yung kanyang platform bilang senadora para magkalat pa ng fake news. And by the way, mga ka-Streetwise, no, nakita nyo yung video? Napanood nyo yung video? Anong napansin niyo sa video? Daryl Yap, di ba? Daryl Yap na kababayan yung video na pinalabas si Amy. Kasi medyo dark no? Pataka nga ako dun, bakla naman yun, bakit medyo dark yung mga style ng editing niya, no? Pero by the way, no? Ito yon. So sabi dito, no? Amy Marcos got wrong info again, sabi ni Soto. Puti pa nga kabo, masyadong pulit pa nga ito mga senador natin, di ba? Kasi alam ko mga kababayan ako, naniniwala po ako na intentional talaga yung ginawa ni Amy Marcos sa chismis na yan. Intention niya yan. Isipin mo nag-name drop ka, no? House Speaker Bogie D. Tapos Tito Soto. Nagkalat ka ng video na ganyan. In the first place, tinanong mo ba si Tito Soto? Nagtanong ka ba? Kasi kung matinong tao kang putang ina ka, no? I-name drop po si Tito Soto. Kung ako, kasi ako matinong tao ako Kung ako, mag-name drop ako na isang tao, tatanungin ko muna siya. Oh bro, may bali-balita ako na gusto ng charter change. Totoo ba yon? O baka gumawa ng video. Siya gumawa ng video na hindi man lang tinatanong si Tito Soto So gaga nga. O matagal niya nang gawain ng putang inang yan, no? Gaga nga. Kaya ako mga kababayan, inis na inis po talaga ako noon. Hindi nga ngayon. Sige. Ako talaga sobrang inis talaga ako ngayon. Doon po sa mga loyalista na bumoto kay Amy Marcos. Kaya nanalo si Amy Marcos dahil sa inyo mga loyalista na bumoto sa kanya. Kasi ako naalala ko talaga nung eleksyon Yung mga loyalista noon, hati yung mga loyalista noon. May mga loyalista na pinopromote na nila, huwag iboto si Amy. Kasi mga loyalista na talagang solid pa rin kay Amy. And by the way, mga kababayan, no, alam niyo yung alyansa ng bagong Pilipinas, yung binuong team nga po ni PBBM, ang campaign manager po dyan, mga kababayan, si Toby Chanco. Oo. Kasama niyo si Emerald. Si Emerald yung sekretary niya doon. So ngayon, alam niyo mga kababayan, no, itong alyansa ng bagong Pilipinas na to, may mga vlogger yan Maraming mga vlogger yan. At hindi kami kasama doon. Kami mga vlogger na palagi niyo nakikita sa YouTube at sa Facebook, hindi kami kasali doon. Ako, si Mike, si Coach Jared, si Sangkay, si Mark Ramos, si Chris Ulo, si Ballpoint Man, si Mima, hindi kami kasali doon. Isang beses nga mga kababayan, pumasok kami, hindi kami pinapasok Pero hindi namin binlag yun. Kasi alam namin makakasira yun sa kampanya. Ang dami namin reklamo dyan. Pupunta kami sa event, no, hindi kami papapasukin. Ay, kung sa Takero, hindi ka pwede pumasok. Pero kami, mga kababayan, ang ginawa namin, nag-vlog pa rin kami sa labas. Ano kami, ang mga babae dito sa labas, ang daming tao dito, samantalang may mga vlogger sa loob. Nakwento ko na naman dapat. Paano ako napunta doon? Kasi mga kababayan, ito yung point ko dito Siyempre, itong mga alyansa na to, ako po'y nagulat talaga na pinopromote po nila si Amy Marcos. Yung mga vlogger na yan, no? Pinopromote nila si Amy Marcos. Natanong ko nga sila ba't niya pinopromote si Amy Marcos? Hindi, Takero, kasi utos sa amin sa alyansa. Hindi naman talaga maganda, ano? Sabi nila totoo to. Tanungin si Mima. Tanungin si Mima, oo. So ngayon mababayan, no? So ngayon, ano nangyari dito, no? Bakit yun? Sabi ko, kasi nainis nga ako Alam ko hindi makakatulong si Amy Marcos kung pag nanalo yan So sabi ko sa kanila, bakit nyo i-endorse pa rin si Amy Marcos? Takero, kasi utos sa amin sa alyansa na dapat i-promote namin si Amy Marcos kasi kasama pa rin siya sa listahan at kapatid siya. Nakakaya naman na kapatid wala laglag. Sabi ko, ano yan? Wala ka paninindigan. Porket na kayo, nakikinabang kayo na parte kayo ng alyansa, okay lang sa inyo. Na kahit hindi ninyo gusto si Amy, ipopromote ninyo. So ano nangyari? Nanalo si Amy. Ito na. Ang daming paninira ng putang inang yan. Ano ginawa ni Amy nung nanalo siya bilang senador? O pinagkalat niya, no? Na si Sandro Marcos, si Lisa Marcos, tsaka si Presidente Bongbong Marcos, lahat adik.
Adik lahat. Sinabi niya nung rally ng Iglesia ni Cristo. Oh, ito ngayon bago. Charter change daw. Charter change. Kaya nga sinasabi ko nga, ako po yung naiinis mga kababayan dun po sa mga tao na listed daw po sila. No, pero hindi na sila nag-isip. Porket Marcos at lista sila, binoto nila sa Jaime. So kung ganun pala mga kababayan, ano na? Ito pala si Nino. Ay, Nino. Natatawa na ako kay Jaime. Siguro meron namang lista na matalino na binoto si Jaime. Baka siguro convincing sa kanya si Jaime na si Jaime magaling yan. O siguro, pwede nating disregard yun, no? Hindi kayo kasama. Kung sa tingin nyo, magaling si Jaime, sige na, Pero din po sa mga loyalista na bumoto kay Jaime dahil ang dahilan lang nila kung ba't nila binoto si Jaime dahil siya ay Marcos. So ano pinagkaiba ninyo sa mga DDS? Di ba? Ano pinagkaiba nyo sa mga DDS? Kasi mga DDS, mga kababayan, ganun din. Wala kaming pakialam sa tama't mali. Basta kami Duterte kami. Tinan nyo. Pagkausap nyo, para mga sinto-sinto eh. So ngayon, ito na. Nawala na sa topic ko. So ngayon, ito na. So, well, kasalanan ng mga ng mga bumoto kay Jaime, no? So, Senate Minority Leader Vicente Soto on Sunday disputed the claim of Senator Jaime Marcos that he and Panfilo Lacson were convincing to block proposed presidential run of Vice President Sara Duterte in 2028. So, ano ito? Ba't ganun, no? So actually may video yan dito eh. Okay, saan na ba yan? Noong April 22. Parang binablock nila, no? Binablock, So, the opposition senator said Marcos was misinformed when she was told of supposed plans to convoke Congress into Constituent Assembly to extend the terms of President Marcos and incumbent representatives. So ngayon, ang ibig sabihin nito mga kababayan, kalat po kasi na Jaime Marcos, na itong nangyari daw po kay Bato de la Rosa, hindi raw po yun yung pinaka-main topic. Kumbaga lang yan, panlito. Oo. So, at totoo talagang ginagawa ngayon ng PBBM admin ngayon, yung charter change para po manatili si PBBM hanggang 2031. Ayun ang usapan. Ayun ang pinakakalat niya. Na walang ebidensya, syempre. As usual. So, ito. Ito yung video from the Senate. Panoorin natin. Saan na ba yun? Yan, sige. Blair, nagkita si Tito Soto at House Speaker D para pag-usapan kung ano ang papakialaman sa 1987 Constitution habang nakaupo si Bongbong Marcos. Kasama ni House Speaker D ay si South Cotabato Congressman Ferdinand Hernandez. Kasama ni Soto ay ang dating Senate Secretary na si Mark Mendoza. Konas ang gusto nilang mode ng charter change. Impeachment, no elections, term extension. Ito ang inaatupag ng ilang mambabatas na nagiging mambubutas ng sikmura ng taong bayan. Inuuna ito kesa gutom, trabaho. Yes, ayun na naman, poverty porn. Poverty porn ng buwaka ng ina. Inuuna po yung gutom. Gusto nilang pahabain ang paghihirap ng Pilipino. Gusto ata nilang gumapang ang bayan sa dusa. Gaya ng paggapang ng mga buhaya sa kaban ng bayan at konstitusyon. Ginang Pangulo. Kung makapagsalita si Jaime Marcos ng buhaya, akala mo hindi siya buhaya, no? Alam niyo ba na si Jaime Marcos, mga kababayan, merong issue rin na kurakot yan. Alam niyo nung governor siya sa Ilocos Norte. Pinakalaman niya po yung tax ng tabako. No, kasi yung tax pala mga kababayan, no, binabayad yan ng mga farmers dun sa Ilocos Norte. At diretso po yun, di ba, sa LGU. Puta, pinakilaman. Pinakilaman po ni Jaime Marcos. Sino kasabot niya? Yung boyfriend niyang Singaporean. Bagong Blue Ribbon Committee, parang wanted list. Mamaya, topic ko mamaya yan, no? Thank you pala sa yung palipad, no? Sa $20 na yan. Salamat po, no? Kasama niya yung boyfriend niya. Kasama ni Jaime Marcos, yung boyfriend niya. Alam niyo na yung boyfriend ni Jaime Marcos, ano yan eh. Yung Singaporean, may lig sa aso yun. No? Si Jaime Marcos, maarte yan eh. Ayoko ng doggies. Ayoko ng tsutsa. Sabi niya ganyan. Di ba? Kaya gusto kong tanungin eh, no? Na ano ba? Nakatutan na ba kayo niyan?
Tuta, nakatuta na ba kayo? Yak, si Amy Marcos, no? May sex video, yak! May kasamang tuta! Diyos ko! Uy, may boyfriend si Amy! Singaporean! Ewan ko, baka break na sila kasi ano na, maganit na. Oo. Ay, pa ilang taon na, di ba ganit na yon, di ba? Oo. Amy talaga, palabiro ka talaga, no? Kaya, continue nga natin, buhaya daw buhaya. Makapagsalita ng buhaya, kala mo, wala rin siyang issue ng korupsyon. Oo. Sige. Hindi ko inaakalang aabot sa punto ng buhay ko na ako, isang Marcos, magtatanggol ng 1987 Constitution, isang saligang batas na isinulat laban sa aming pamilya. Pero sa huling pagbisita ko sa libingan ng mga bayani sa puntod ng aking ama, pinaalala ako ng mga katagang nakasulat sa kanyang himlayan. Sinong tatay ba? Si Lacson? Alam niyo, no? Sa mga loyalist na bumoto kay Amy, tinatamaan ko sa ganyan pag ginagamit niya tatay niya. Alam ko na maraming loyalista talaga na naging loyalista dahil sa tatay. No? Malupit talaga yon, di ba? Strongman yan strongman of Asia yan Si Ferdinand Marcos Sr. Ako naniniwala ako na kaya naging loyalista marami dyan dahil nga po sa tatay. So kayo, tinatamaan ba kayo dito? No? I mean, emotionally, natamaan kayo pag sinasabi ni Amy Marcos yan. Pupunta ako sa punta ng tatay ko, Amy Marcos. Isa kang tunay na Marcos. Puta na ako. Ganon. Huwag naman kayong uto-uto mga kababayan. Obvious naman mga streetwise na ginagamit lang po ni Amy Marcos yung tatay niya para sa kanyang politika. Ayan tayo Papauto tayo kay Amy. Nakita ko yung tatay ko sa puntod. May multo doon, kamukha ng tatay ko. Oy, Amy Marcos, mahal ka namin. Mga uto-uto. Yung mga loyalista na bumoto kay Amy Marcos, mga uto-uto. Buti pa yung ibang loyalista na nakasama namin Takairoon mo bang stand mo kay Amy Marcos? Siyempre, kinakabahan pa ako nun, di ba? Ayoko sa kanya Actually, kinakampanya ko na huwag siyang iboto Ay, kami rin. Ako, nabutan ko si Apo Lakay. Sabi ng isang loyalista sa akin, nabutan ko si Apo Lakay. Bata pa ako nun. No, pero, pag mali. Sabi ng mali yung ginagawa ni Amy. Baka nga utol di mangusin to para sa mabababa, di ba? Ayan to. Pilipino. At bilang Pilipino, bilang isang lingkod bayan, bilang isang kaisa-isang anak ni Ferdinand Marcos na may lakas ng loob na tumindig para sa ating bansa. Ay, sa mga ganun naloloko ko ni Amy sa mga ganun? Mga loyalista ang bumoto sa kanya, naloloko ko sa mga ganun. Bilang isang anak ni Ferdinand Marcos Sr. na nag-iisang tumataguyod sa ikaunlad ng Pilipinas, naniniwala kayo sa ganon? Dapat protektahan natin ang saligang batas ng Pilipinas. Nitong mga nakaraang linggo, hindi lang ako basta Pilipino, hindi lang ako basta senador. Naging reporter pa at vlogger dahil walang mag-cover sa totoong nangyayari. Pero paano ba ang totoong nangyayari? Ikaw lang nakakaalam. Chismis yan ang bubwit mo Napakaraming nagko-cover up sa mga corrupt na politiko. Kung meron nakakaalam sa galit ng bayan pagdating sa pagpapahaba ng poder sa kapangyarihan, nasa unahan na ako ng listahan. Hindi ako makakapayag na walang maisabuhay sa mga aral ng kasaysayan. Noong naharang natin ang PI na yan, People's Initiative, noong Enero 2024, hindi naman sila tumigil. Walang pero hindi marami pang gustong sabihin dito pero fake news po yan. Fake news yan. Lahat na sinabi na Amy dito, fake news. So ngayon, mga kababayan, so syempre, mga streetwise, ito yung ito yung, ano ba totoo nangyari? Kasi, totoo pala talaga na nakita si Tito Soto tsaka si Bo GD. No? So, sabi dito, sa dinner pala daw, baka sa solar nga ito, Kasi na-name drop si Tito Soto In one dinner with some girlfriends and Speaker Bo GD, he mentioned an idea of suggesting regional Senate representation. I never said it's okay. Her source doesn't know how to listen, sabi nga ni Soto. Alam niyo mga kababayan, malamang merong nagsumbong kay Amy
Siguro, di ba? Marami, di ba? Maraming mga tao, no? Di ba? Mga girlfriends nga po ni Boy GD tsaka ni Tito Soto. O baka nabanggit ni Boy GD, no? Okay ba sa iyo na yung mga senador gawin natin regional? Tama, di ba? Ayun, no? O tama, regional. So, ibig sabihin na, no, merong senador sa Region 1, Region 2, Region 3, no? Ganon. So, pag nangyari po, charter change po yon. Malamang casually nabanggit, no? Sabi ni Tito Soto. So, hindi naman daw nag-okay si Tito Soto. Di ba? So, yon. So, ngayon, itong, malamang narinig, no? Isipin nyo yan, ha? So, malamang, sa mahigit isang oras na magkasama yung mga girlfriends na yan, ang dami na pag-usapan yan. Wala siya naintindihan ni isa. Baka yung, payag ka ba na, gawing regional ang mga senador? Baka yun ang narinig yung si Amy. So, itong bobong si Amy, ay, Madam Baba, Miss Senate, babalong, sabi niya ganyan, no? Ay, may chika ako sa iyo. Oo. Alam mo ba, na ito si Tito Sorry kasi Bogie D, may pinaplanong, charter change. Oo. O nga si Amy, nag-hysterical. Ay! Bakla! Mahabang baba! Walang yan. So, yun nagawa na ng kwento. Tapos ngayon, ito, nakapag-usap kay Daryl Yap. Ay, Daryl Yap, Diyos ko. May chika ako sa iyo, gawin mo ko ng video. Ganun. O si Daryl Yap, habang pinipingar yung puwet, di ba? Oo. Miss, Madam President, kahit busy ako. Ano ba yun? Gawin mo ko ng video, Diyos ko. Kakahiyang Senate, Diyos ko. Ayaw ko sa'yo po tayo. Hindi, mukhang diversionary tactics na naman to ni Amy, no? Para malumayo yung issue, dun nga po sa totoo nangyari, sa kahiyan sa Senado. Baka yun. Posibleng yun. So ngayon, so syempre, galit dito si Mig Zubiri. Actually, maraming nagalit dito, no? Pero, mas maganda yung sinabi ni Mig Zubiri, parang mas okay sa akin, eh. So, sabi ni Biggs dito, President, the point of order. Under Section 93, 94, 95 on Unparliamentary Acts and Language, I just want to point out that the video that the lady senator presented was obviously opinionated, a propaganda tool, right? It's should be stricken off the record, Madam President. And it's unparliamentary. I've Ama. seen videos presenting evidence on issues that are taken up on the floor. Senator Tulfo always comes out with videos showing people being mauled, people being abused for the information of this body to act on that particular issue. But to come up with an opinionated piece like that, ganong klaseng video na propaganda, na showing intrigue. Kasi ako, Madam President, hindi naman ako sang-ayon sa people's charter change. I was the first one in this institution who fought that kind of move with the PI, and all of us together, kaming lahat. Kaya nga ayoko sa inyo, eh. Ewan ko ba, no? Well, tingnan nyo, ha? Sige, malis muna tayo, no? Ako pabor po sa charter change. Pabor po ako doon. No? Pero, charter change po, para po papasukin yung mga investors sa Pilipinas. Kasi po, no, nakaukit po kasi, no, sa konstitusyon natin, na ang isang foreigner, no, isang foreign company, bago makapaggawa ng negosyo sa Pilipinas, kailangan merong kasosyo na isang Pilipino. Siyempre, hindi mapalitan yan kasi nakaukit po sa konstitusyon. So, ang alam ko po mga kabayan, no, yung charter change po na sinusulong noong 2024, ayun po yun. Papalitan lang po yung 60-40 po na yan. Pero kung pag-usapan natin na to parliamentary, magiging parliament ng Pilipinas, well, maganda yun. Ang tanong, ready na ba ang mga Pilipino? Kasi kung tatanong ninyo, hindi pa ready ang mga Pilipino. Kasi mga puta, ngayon nga usapan Duterte pala na alam mo puro mali-mali. Ang daming supporter ng mga Duterte. Parliamentary pa kaya? Maintindihan nila yon? Ako naman naniniwala ako na charter change, simulan natin sa malapit sa sikmura natin, yung 60-40, yung economic provisions. Ngayon, pag naging successful, o pwedeng magamit yon ng mga senador o kaya mga congressman. Kita ninyo, successful yung economic provision natin. O, sundan natin ang iba pa. Charter change ulit tayo. Ibang issue ulit. Ako naniniwala ko na ganoon, eh. Kasi, di ba, for example, di ba, ito kunwari galing ka sa madilim. Di ba? Tulog kayo.
Subukan yung dumiretso kayo sa liwanag ng araw. Maano kayo eh, mabubulag kayo eh. Ako naniniwala po ako na ganoon din po yun. No, yung charter change. Hindi mo pwedeng biglain yan. Maraming malilito dyan. Ako naintindihan ko. Malamang kayo rin naintindihan nyo rin. Paano yung mga DDS? Di ba? Paano yung mga DDS? Maintindihan kaya nila yun? Actually, yung anti-political dynasty, sa konstitusyon po yan. Nakalagay na sa konstitusyon yan. No? Hindi siya parte ng charter change eh. Ang problema na dyan sa anti-political dynasty na yan, mula po nung nagawa yung 1987 constitution po na yan, wala pong naglakas loob na gumawa ng batas kasi nga po, tatamaan sila. So nalalayo na ako, no? Balik tayo sa topic. For the first time in the history of the Senate, 24 senators tumayo dyan at pinasa po natin yung Contra People's Initiative, na fake People's Initiative. Na talagang kinall out natin yung lahat ng grupo ng tumutulak nun, from the Speaker and even Malacanang, kinalaban natin. Kaya wala kami kinalaman dyan. Bakit sinama kami dyan sa propaganda na yan? Na dahil kami, Duwag 11? Ano ba yan? Bulaga 11? At Grade 13? That should not be shown. Grabe, no? Ad hominem, no? Ad hominem yun. Bulaga 11? Ad hominem yun. Oo, gago to sa IME talaga, no? Oo lang, napaka-unparliamentary. Oo. Okay, mga DDS, nantindihan niyo ba yun? Ibig sabihin na unparliamentary. Hindi niyo alam yun, mga tanga kayo, kasi ang alam niyo lang, droga-droga. Walang alam niya mga DDS na yan. O, sabi dito ni Migsubiri, unparliamentary ginawa ni Amy Marcos. Alam nyo ba yun? Naintindihan nyo ba yun? Malamang hindi. O, kasi alam nyo lang, druga-druga. O. Here, because what will stop us now, Madam President, for that lady senator, that we come up also with a propaganda video here, papalabas din namin, yung mga sala nila. Ama! Oo, kung ano-ano, hindi naman kami ganyan. No? To gain traction, to gain... Kung sala lang naman ang pag-uusapan, puta, lahat po ng 13 senador po na yan, may kasalanan sa taong bayan. Pag-usapan natin mamaya yan, no? Topic ko mamaya yan. Sige. To gain views and publicity, will destroy our fellow colleagues here? Walang ganyanan. Ako, hindi ako nagagalit. Kilala niyo ako. Ako pinaka-amiable dito. Mahal ko kayong lahat. Pero hindi tama yung pangyayaring iyon. Hindi ba? Kung galit po kayo, magsalita po siya dyan, mag-aalis siya sa gobyerno niya. Mag-aalis siya sa kapatid niya. Murahin niya kapatid niya. Pero wag naman niya idamay yung mga tao na walang kinalaman dyan. Katulad yan, never ako kinausap ni Senate President Soto. Never ako kinausap ng mga kasamahan ko dito about charter change. Kasi alam din nila, tutulak ko. Buha mo, Amy. Pangit mo talaga. Utangin na mo. So ngayon, okay na. At least you get the point, no? So ngayon, mga kababayan, no? Ano ba tayo? So biglang po si Daryl Yap, no? Si Daryl Yap, biglang po siya dito. The Unifying Diva. Senator Amy Marcos, diba napapauto ka, Amy, kay Daryl Yap? Uto-uto ka talaga, no? Alam mo, no? Si Daryl Yap, DDS po talaga yan. DDS yan. Pero tandaan natin, no? Marami din pong DDS ang ayaw kay Amy Marcos. Kaya nga, hirap na hirap si Daryl Yap dito, no? Ito Unifying Diva? Paano nang Unifying Diva yan? Alam nyo yan, ang hirap niya kasi nagpapauto siya masyado kay Daryl Yap. Ako lang, no? Well, alam nyo naman, no? Ano yan eh? Partners in crime yan eh. Di ba alam niyo yung pelikula nilang Pangit? Dati gandang-ganda ako doon, di ba? Starstruck pa ako dati nung napanood ko yung Made in Malacanang. Ay, ang ganda. Ang ganda ng Made in Malacanang. Ang ganda naman noon. Made in Malacanang with Daryl Yap. Tapos sa pagtanto ko, no, bandang mga ilang taon din. Isang taon siguro. Puta, yung Made in Malacanang. Ano yan eh? Tawag nito? Propaganda yan eh. Propaganda ni Amy pala yan eh. Well, hindi naman talaga mangyayari tong lahat nan to kung hindi po nanalo si Amy. Wala eh. Andyan, kita nyo, konti na lang, di ba? Number 12. Sumabit pa. No, konti na lang eh. No, well, kaya lang naman talaga siya nanalo dahil sa boto ng mga loyalista na naniniwala parang DDS. Sorry, sad to say. Alam ko, marami akong loyalistang viewer, no? Pero, totoo naman eh. Kasi kung binoto niyo si Amy Marcos, na sa kabila nga po ng lahat ng kagaguwang ginawa ni Amy Marcos sa kapatid niya, sa nanay niya,
pagbabaliwala, no, binabasos na po yung tatay niya ng mga Duterte, especially nga po ni Sara Duterte, binoto nyo pa rin dahil loyalista kayo. So wala na kayo pinagkaiba sa mga DDS. Buti pa yung mga loyalista, no, na marunong mag-isip. Maraming loyalista po mga babae, no, na ay takero di namin boto sa Amy kat loyalista ako. Di ba? Ito nag-iisip. Kaya so, si Bitag sana, no, so tatlong tulpo tayo ngayon. Na si Tulpo kasi, no, si Bitag kasi mayabang din sa totoo lang. No, mayabang din kasi si Bitag eh. Kasi unang-uuna si Bitag, kinukuha po yan ng ano, I think admin ata, no, kung di ako nakakamali, kinukuha po ng admin yan para po makasama dun sa alyansa ng Bagong Pilipinas, si Bitag. Sabi ni Bitag, ay, ayoko ng ganyan. Mga kababayan, I'm running for senator at ayoko magkaroon ng utang na loob. Gusto ko maging independent. Ganun pa si Bitag nun. Kaya na matalo tuloy. Hindi lang yun. Oh. Hindi na nga sumali sa mga partido. Hindi pa nangampanya. Akala niya kasi mananalo po siya. Wala, mayabang din eh, no? Pero, well, alam niyo naman tayo pa bumuboto po tayo sa lesser evil. So, kung lesser evil po pag-usapan natin, mas okay na si Bitag kumpara kay Amy Marcos. Diba? Loyalista ako pero hindi ko siya binoto. Eh, so palakpakan po natin siya, no? Si Todd Asay. O, diba? Ganyan po yun, diba? Ganyan po yung nag-iisip. Kahit loyalista po siya, kahit na merong parte, no, ng kanyang desisyon na may kurot ng sakit, no? Dahil nga po sa hindi pagboto kay Amy, ginawa niya pa rin po yung tama. So, ganun dapat tayo. Matanggalin po natin yung yung political cult na sa ating paniniwala. Oo.